Yun pag-stress gayon. Nakaka-stress po pala dito. Ang pagtuturo ho pala nakaka-stress. Pero masaya ho, tayo po ay nakapag-aral na sama-sama. Maganda ho yung mabababaw laang. At pagka nilaliman pa hindi maintindihan dito lang tayo sa mababaw at nang magkaintindihan po tayo. Tayo po tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sige Brad, yan na yung may verse tayo na nakalagay dyan sa Titus chapter 1 verse 15. Actually, isa sa verses lang po yan, supporting total depravity. Pero yan po ang ating basahin. Yung salin po na nandoon, yan ay standard, revised standard version. Hindi ho yan King James, yung nandoon sa unahan. Pero pwede ho nating basahin. Basahin natin first yan nasa screen, then second puntahan natin sa King James Version. Okay po, basahin natin. Handa? Basa. To the pure, all things are pure. But to the corrupt and unbelieving, nothing is pure. Their very minds and consciences are corrupted. Then sa King James natin, ang sabi diyan, unto the pure, all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa panahon, Panginoon, na kami ay nakakapag-aral. Alam ko po, Panginoon, ito'y panahon na para kami ay makaunawa sapagkat, Panginoon, ang araling ito o ang katuroang ito, Panginoon, ay dapat talaga kami ay malago na po dito at dapat kami, Panginoon, ay tumitibay po dito. Panginoon, kami po ay umaasa sa ipong biyaya. Wala po ni isa sa amin na magaling, pero ikaw, Panginoon, ang sa amin po ay nagpapaunawa. Panginoon, muli, ikaw po ang aming hinihilingan na ikaw po ang magpaunawa po sa amin. At alisin mo po sa amin ang bawat kayabangan po namin, ang mga puso na hindi tama, kaisipan na hindi tama, kundi bagkos kami po ay magpakababang lubos sapagkat kami talagang mabababa naman, Panginoon, sa inyong harapan. Panginoon, gabayan mo po kami, Banal Espiritu, gumawa ka po sa amin. Ikaw po ang magpaunawa ng simpleng pagpapaunawa sa bawat isa po sa amin. Na sana po sa lahat ng level, edad, gender ay tunay na makarating ka po sa amin po, Panginoon. Sana po ay aming maunawaan po ito at nawa, Panginoon, ay ang pagkaunawang ito ay magbunsod sa amin sa lalong higit na pagsamba at pananalig po sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Pwede na po tayong umupo. At ang ating pong pag-uusapan ay last time ay natapos natin ang definition ng 5 points. At we defined both the 5 points of Arminianism, then followed by the 5 points of Calvinism. At yun yung may acronym na TULIP. Ano po? So yun ay ating dinefine at wala pa tayong supporting verses na diniscuss during that time. So ngayon po ay tayo ay magbabasa na ng mga talata na sumusuporta po dun sa ating mga ipinaliwanag ng mga nakaraan. So, yun po ang diskarte ng study po na ito, ng author ng book na ginagamit natin. Siguro para sa akin, ito ay useful din para sa akin. Naunawaan ko ito sa ganong sistema ng study. Sa ganong klase ng paglatag ay naunawaan po natin. And I believe dun sa mga naka-attend na sa aking klase, ilang batch na kayo? Parang 4 na batch na ata kung di ako nagkakamali. 4 na nga. Yun, salamat po sa Panginoon. Di halos lahat na, Halos lahat na din yung iba dyan ay, sige, pila lang kayo. Pero ito parang ito yung ating pag-uusap na ito ay yun na. Kumbaga yun na doon sa klase ko, doon formality na lang yun. Kumbaga ay refresh na lang natin doon. At marami interested pong umattend doon. Marami pastor nagtatanong, bakit ako hindi nabobola doon? Marami magpagsabi na kayo kay pastor agad, yung mga... Ang iba kasi conflict sa ministry ng mga bata doon sa likod. Yung mga gustong umattend ay nagtuturo ng mga bata. Ay kapag naman nag-aaral kami doon at paalis-alis, dahil magtuturo ng mga bata, ay nadidistract din sila. Siguro i-schedule niyo ng maayos ang inyong mga schedules doon. Mag-usap-usap kayo mga teacher doon sa mga teacher na gustong umattend. Pero actually, ito na yun Pero nga, kasi parang nag-e-echo Parang ramdam ko ako yung magkakanta yung tipong susubukan ko ng Mala Arens Beranong kanta. Yun po, naririnig ko yung aking nag-e-echo Putit hindi chitay ang nalabas.
Okay po, so yun po, pagpapala sa akin din yung aming klase. Yung kasi pagpaulit-ulit mong itinuturo, yung parang nadali na ang pagpapaliwanag at saka parang medyo nagagamit ng konti, yun po ay malaking bagay. Kahit naman saan, kahit sa school, di ba mga teacher? Subuko yun sa aking klase. Nung ako'y unang sabak, talagang dibdiban ng pag-aaral ko eh. Umaga, gabi, madaling araw. Yun nung magtuturo ako sa sovereign, ay alam ko mga estudyante ko'y matatalino. Naku, ay naman nakako. Ang nauna ko pa naman itinuro ay pre-calculus. Sabi ko, baka ako'y madaig pa na mga estudyante. Nung sumunod na taon, parang medyo nagagamay na. Alam ko na yung kung paano gawin. Kahit yung physics, ganun din. So, ganun din pala dito. Yung pag nagtuturo ng ganito, habang nagdedire-diretso ko ng tinuturo, nakakatuwa din naman ngayon. Biyaya po yun. Ganun din tayo. So, huwag kayong mananawa. Lalo na doon sa mga nakatend na, baka boring na kayo dito. Baka kayo ay naiinip na lang at gusto nyo nang i-skip. Ano gan tagal? Next slide, next slide. Sana kayo ay interested pa din. Dahil ang goal natin, sa totoo lang, nag-propose ako dati kay Pastor na magkameron ng ganitong indoctrination. Dahil nakikita kong ito yung ginagamit din ito ng ibang mga samahan. Lalo na yung ating mga kasamahang mga kaibigan diyang mga, alam nyo na, sila ay ganyan mag-indoctrinate. At sila ay talagang puspusan. Mayroon talaga silang matindihang pag-indoctrinate. Even yung mga Islam, alam ko, ganun din silang mag-indoctrinate. At yung mga kulto nating alam nating mga kasama, ganun din sila, matindi silang mag-indoctrinate. Why not? Tayo mga nasa tama, ang lalong mas lumawak sa ganitong klase ng doctrine. At mas lalo tayo dapat ay tumibay. So at least, basic, alam na natin yung basic. At nadadagdagan po yan. So dapat ay nag-i-improve po tayo. Huwag tayong titigil dun sa ganun na lamang. Kasi kapag ganun na lamang, wala. Hindi na tayo excited sa Panginoon, hindi na tayo excited sa pagkatuto pa. At lagi nating isipin na hindi pa tayo magagaling. Magagaling na ho ba kayo? Ay, dalawa na tayo pag gayon. Lahat ho tayo ay hindi pa magagaling. So yun, ating pag-usapan. Punta na natin ang ating topic. Kayo ba may natatandaan pa doon sa ating pag-usapan? Yung bang 5 points sa ulo pa? Pag yung 5 points na yun ay hindi sa ulo, medyo malabo-labo yun. Dahil ho yun ay maiksing word lang ho yun. Ano nga yung T? Ano nga yung U? Alam nga yun. Married. Ano yung L? Married nga uli. Letter I. Letter P. Yung people. Yun. So, yun ay hindi lang, yung mga word na yun, actually, may idea ka na dapat Marinig mo lang yung letter T na yun, dapat may idea ka na. Ano ang context nun? Bakit ba pinag-uusapan yung total derivative? So, ano ba yun? So, dapat ay maliwanag na sa inyo yun. Since dinefine na natin, sobrang dami na natin beses na define, dapat ngayon hindi na kayo yung kakapa-kapa. Dapat hindi na kayo parang, parang walang naintindihan maski kaunti. So dapat meron na po tayo naintindihan. Meron na nga ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Ngayon naman ay pag-usapan natin ng biblical support for the 5 points of Calvinism. So ito, hayaan natin nandyan yung word na Calvinism. Yan naman po hindi masama Hayaan na natin nandyan yung Calvinism na word. Although we are not Calvinist, pero hindi mali yung tinuturo nila. So kung yung tinuturong yan ay tama, bakit hindi natin sasang-ayunan? Okay? So, ayaw kong mag-invento dahil hindi naman akin yung libro. Sige, pangatawanan natin. Yung librong ating pinag-uusapan ay ating pangatawanan. Yan ang ating pinag-aaralan. Hindi ating gamitin ang mga wordings nila na nandyan. Hindi para pagaanin lang para dun sa mga gustong tumuligsa o dun para sa gustong mangialam. Hindi. Ito'y para sa atin, mga kapatid. Kaya tayo po ay naway lumago dito. So ngayon, ang sabi dyan, the question of supreme importance is not how the system under consideration came to be formulated into 5 points or why it was named Calvinism, but rather, is it supported by Scripture? So yun ang pinakamahalaga doon. Hindi na mahalaga kung bakit ito naging 5 points, hindi na mahalaga kung paano ito nag-arrive, paano ba ito na-derive. Ang mahalaga po, bakit ito tinawag na Calvinism, hindi rin yun ang mahalaga.
Ang mahalaga, ito ba ay scriptural? Ito ba ay nasa Bible? Ito ba ay nasa salita ng Panginoon? Yun ang maganda mong itanong. Kasi walang saysay na ang ganda ng paliwanag na wala ni isang verse na sumusuporta. Meaning, hindi yun scriptural. Pagka ganun, mukhang masarap sakyan, pero hindi naman natin masakyan ng todo kasi wala namang verses na pinakikita. So, ang the best na para sa atin, para tayo makapaniwala, kailangan may pruweba. At hindi yung pruweba na galing sa almanac, hindi galing sa encyclopedia, hindi galing kung saan-saan, kundi galing sa Biblia. Kasi yan po ang ating basis of faith. So, yung ating pong Bible. So, ito po ang mahalaga. Then next po. Although the 5 points are dealt with below under separate headings, kasi itong ating mga topics na pag-usapan, may mga headings po yun. May mga headers. So, ibig sabihin, binreakdown ito into topics para maintindihan natin. For example, total depravity, may mga subpoints sila. Para itong outline. Para itong outline na ang purpose noon ay para mas maintindihan natin lalo ito. Kumbaga, kasi malawak po ang total depravity eh. Malawak po yan. So, binigyan niya ng ilan, actually, hanggang letter E yun na points, hanggang letter E. Then, under each letter, meron yung subpoints. Kaya makikita mo yung mamaya dyan, merong A.1. Ibig sabihin yun, under point A, merong first item under that, yung A.1. So, yun yung makikita nyo dyan mamaya. So, yun po ay para mas maintindihan po natin. Kasi, mahalaga yun na maintindihan mo yun line by line, then supporting verses, then another line na may supporting verses. So, although the 5 points are dealt with below under separate headings and texts are classified in support of each of them individually, they must not be evaluated on a purely individual basis. Ano po? Kasi alam po nyo, itong ating mga verses na to, ito kasing doctrine, the 5 doctrines are not presented in the Bible as separate and independent units of truth. So ito po hindi naghihiwa-hiwalay. Although meron tayong 5 points na yon, yun ay para lang mas lalo ninyong madaling maintindihan. Pero ang mga verses ng Biblia, wala yung specific, ito yung pang total depravity lang, ito yung pang unconditional election lang. May matatagpuan tayo ng verses na pinagsama-sama sa isang verse na yon, na nandoon yung buong concept nun, which is for grace. Ngayon, for the sake of the study, kumuha tayo ng mga verses. For example, ang pinag-usapan natin ay total depravity, talagang related doon sa total depravity para mas maintindihan po natin, para mas mapalakas natin yung ating point na ito ay hindi gawa-gawa. These are all biblical. So, yun ang ating gagawin. So papansin po natin, hindi magkakahiwalay. Ang tulip na yan, ang 5 points na yan, hindi magkakahiwalay. Ang prinsipyo na yan, ni isa wala diyang kumukontra. Lahat yan ay magkakaugnay. Kaya po mahalaga po ito. Sige po, next. To judge these doctrines individual without relating each to others would be like attempting to evaluate one of Rembrandt's painting by looking at one color only at a time and never viewing the work as a whole. So, hindi mo ba pwedeng titingnan ito as individual truths? Kasi pag sinabi nga dito, para kang tumitingin sa isang painting na doon ka lang nakafocus sa isang kulay na hindi mo nakikita yung mismong buong painting kaya hindi mo ma-appreciate. Sa ilong pa doon nakatingin. Ay, wala pang makita. Kasi puro ilong yung nakikita. Ganun ang pagtingin dito, ilawakan po natin. Hindi ka dapat nakafocus dun sa isa lang kasi dapat ang tingin mo sa whole picture. Ganun ba kayo? Mag-analyze whole picture? Kasi pagka ikaw tumingin lang dun sa isang kakapira, kahit sa kaso, kapag nakatukod ka lang sa witness na isa, then hindi mo tinitimbang yung ibang mga witnesses, bias ka. Kasi hindi mo pinakinggan yung iba. Ganon din sa pag-aaral. Hindi ka lang dapat nakapokus sa isang gusto mo lang maintindihan. Huwag mong babaliwalain yung ibang itinuturo ng verse din na yon. Para mas lalo nating maintindihan. Tama po? Dapat meron tayong holistic approach. Dapat ang ating pagbabasa, pag-aaral ay kabuuan. Hindi yung paisa-isa o patok-mutok mo. So ngayon, ang nakakatuwa sa ating verses, kahit ang pinag-uusapan natin, for example, is that the total depravity, makita mo, bakit ang lawak? Parang sakop talaga niya buo. So ganun, kasi nga, hindi naman siya naghihiwa-hiwalay. Hindi yan para nagpipik-pik lang tayo ng mga verses na para lang
aakma sa ating panlasa. Hindi naman ganun po yun. So yung mga verses nandito ay talagang related doon. So kung tayo naniniwala na ang Biblia natin ay ating mapagtitiwalaan, na inspired word of God, ay ito'y malagandang basihan. Tama po ba? Sige, tingnan po nga natin yan. Ang next natin, yan na. Ito na po yung A na sinasabi ko kanina. So may makikita ko dyan, letter A, then number 1. Ba't gano'n? Sige, hindi ko maintindihan yun. Parang napabigay ko, hindi yung aking last edited. Papakipindot nga ng mga sunod, Brad. Titingnan ko lang. Sige. Sige, okay na. Nagkamali lang ako doon. Sige, back to the normal. Yan, okay na tayo dyan. Sige, basahin ng mga babae ang letter A. 1, 2, 3, read. Naintindihan niyo po yan? Maliwanag po yun. Yung pong statement na yun ay maliwanag. As the result of Adam's transgression, men are born in sin and by nature are spiritually dead. Spiritually dead. Kayo ba naniniwala doon? Na tayo, dahil naapektuhan at tayo na damay kay Adan, tayo yung mga spiritually dead. So naniniwala ho ba kayo doon? Therefore, if they are to become God's children, kasi nga patay and enter His kingdom, they must be born anew of the Spirit. Tama ba? Dahil sa kalagayang patay, para makapunta sa kingdom at maging katanggap-tanggap po sa kingdom, kailangan maging buhay ka. At sino ang magbubuhay sa iyo? The Holy Spirit. So yun yung pinupunto ng letter A. Then under that, number 1, pakibasa ng mga lalaki. 1, 2, 3, read. Yan. So, ang sinasabi diyan, alam natin ang kwento ni Eva at ni Adan, tama? Nung sila'y kumain ng ano ngayon? Anong puno? Anong prutas yun? Mansanas daw, ano? Sa iba ay laging mansanas ang sinasabi, pero yan ay the fruit of the knowledge of good and evil. So, bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, hindi po yan mansanas. Ano? Walang binabanggit na mansanas. Although siguro pag kayo pinagdodrawing, ang dinodrawing nyo din yung mansanas, kasi doon tayo nasanay. Ano? At ang sabi diyan ay, ano daw ang mangyayari kay Adan? Kapag siya'y kumain noon, walang pagsalang sila ay mamamatay. Pero alam natin ang kwento, sila ba ay bumulagta? Sila ba ay nangisay at nawala ng buhay? Kasi ang sabi, immediately, magkakaroon sila ng spiritual death. Makakaranas sila ng spiritual death. Dapat. Ngayon, may verse ba to? Ito ba may verse? Meron yan. Alam nyo na siguro agad kung saan book na tayo pupunta. Saan tayong book pupunta? Habakuk? Saan? Genesis. Sa Genesis tayo pupunta. Tingnan natin. Yan. Genesis 2:16 and 17. Pakibasa ng mga young people. 1, 2, 3, read. Ye shall die. Ye shall die. Pag sinabing shall, this is mandatory. Na-explain ko na yan before, di ba? Kapag siya ay shall, yan ay mandatory. Sa ISO, yan ay meron tayong will, meron tayong should, at meron tayong shall. Yung should, that is recommendatory. Pwede mong gawin, pero hindi. Pwede hindi. Pag sinabi kong you should dance, pwede kang sumayaw, pwede kang hindi. But pag sinabi kong you shall dance, ay wala kang choice. Kailangan mong sumayaw. Ito ang sabi, for in that day that you eat of it, you shall die. Shall. Walang pagsalang mangyayari po yun. Ito po anong version to? Ito hindi to King James ha. Ito ay Standard Revised Version. Hindi ito King James Version. This is Standard Revised Version. Kasi masyadong malilinaw itong nandito sa version po na to. Makikita ninyo. Pero tandaan niyo yung mga verses na yan. Then puntahan niyo yung King James. Kung gusto niyo i-compare. Wala naman pong problema. Ako'y naniniwala. Wala naman pong problema dyan. You shall die. Namatay ba si Eva at si Adan?
Physically, hindi. Pero may nangyaring kamatayan and that death is spiritual. Yun yung pinupunto ng number 1. That we are spiritually dead. At yun ang kalagayan natin bilang totally depraved. We are spiritually dead. Then alam na natin ang karakteristik ng isang dead ay patay yun. As in patay. Wala siyang kamalay-malay sa bagay ng spiritual. Kasi siya ay patay, spiritual. Not necessarily mean na walang magagawang kabutihan ang isang tao na siya ay depraved. Meron. Marami ba kayong kilalang politiko? Marami akong kilalang politiko doon sa bandaron sa amin, sa trabaho. Namatay na nga yung ilan. Yan po ay mga kilala. Notorious yan sa mga ginagawa nilang hindi magaganda. Alam niyo yun? Nagpapatayan. May kanya-kanyang balwarte yan. Kung alam niyo yan, may kanya-kanyang balwarte yan sa bawat lugar. May Batangas, may Bawan, may Mabini, may Lemery, may Agunsil. Lahat ng lugar na yan, may kanya-kanya po yan. Pero meron akong kilala. Meron dong isang sikat. Pero ngayon wala na siya. Nadali na. Meron yung charity. Meron yung charity work. Meron siyang, anong tawag doon? NGO. May mga NGO siya. At siya ay namimigay, nagkakawang gawa sa mga bata, sa mga may cancer. Namimigay. Pero siya ay grabe. Siya ay talagang sindikato. Sa talaga ay matindi ang ginagawa. Kumbaga walang pamatay. Hindi siya parang normal na normal. Basta may kumalaban. Talagang normal lang. Pero gumagawa ng mabuti. Ang mga depraved pwedeng gumawa ng mabuti sa harapan ng tao. Kahit pa yun ay sindikato. Kita nyo si Cardo. Kita nyo si Tanggol. Nagnanakaw pero ibibigay sa iba. Di ka? Meron na yun. Magnanakaw pero nagbibigay. At hangang-hanga ang mga manonood. Kabait ganoon. Di ka sabi, meron nakakapanood yun, may nagpagupit ng digayon din. Nakapanood nyo ngayon? Sino nanonood dito? Nagpagupit nung kagaya ng gupit ni Tanggol na may guhit dito. Yung tasang-tasa, tapos may guhit dito. Nasabi, kaya ako nagpagupit ng garne. Idol ko yun. Idol daw niya yun. Ay si Tanggol. Pero yun kahit gayon ay sila ay gumagawa ng masama, pumapatay ng mga tao, pero ang pakiramdam, sila ay, ang tingin ng tao, sila mabuti pa din. Kasi namimigay. Mabait sa magulang, mabait sa mga kaibigan, kaya hanggang pumatay para sa kaibigan. Mabuti ang tingin ng tao. Ganyan, ang mga depraved na tao, ay pwedeng gumawa din ng mabuti sa paningin ng tao. Tama ba? Hindi yung, as in, baka ang iniisip natin ay lahat ng depraved, ang ginagawa niya lahat ay talagang walang ni isang magandang ginagawa mga yan. Talagang nakakatakot makita. Pag nakasalubong mo, nakakatakot at baka masampal agad. Hindi naman gayon. Sila ay pwedeng gumawa. What happened was, spiritual death ang naranasan nila. Wala silang kamalayang spiritual. Wala silang pagnanasang spiritual. Walang kasanasa-nasa sa Diyos. Kasi ang sabi ng verse, for in the day that you eat of it, you shall die. At hindi yan mali. At hindi yan kasinungalingan kasi nakaranas talaga sila ng kamatayan. Maganda nga yun, hindi sila namatay at hindi bumulagta. At least nakita natin, ang kamatayan palang tinutukoy ay spiritual. Kasi kung bumulagta mo ngayon, antay ka muna, ano kaya ang kamatayan? Bumulagta physical yun. Pero hindi, spiritual ang pinag-uusapan. Okay? Next. So, ang nililinaw lang natin sa total depravity, sa point number 1 is that nakaranas tayo ng spiritual death. At dahil tayo nakaranas ng spiritual death, kailangan mo nang mabuhay. How? We need to be born anew. Kailangan nating maging born again. Kailangan tayong mabuhay maguli muna. At doon tayo makaka-respond sa Panginoon. Kapag tayo nabuhay na, doon tayo makakagawa ng mabubuti na ngayon sa Panginoon. Doon nalalabas yung paghingi ng tawad at doon nalalabas yung pananampalataya po natin. Salamat at naranasan po natin yan. A.2. Ito yung under A, number 2 point natin. Pakibasa naman ng lahat ng married. 1, 2, 3, read.
Yan. Hindi lang si Adan ang nagka-problema. Si Adan mismo, ang consequence nun, he brought spiritual death upon himself. Upon himself. Totoo ba naranasan niya yon? Naranasan niya. Naranasan mismo ni Eva at ni Adan. At alam natin at sila itinatawag ng Panginoon at sila nagtatago, di ba? That time, nakaranas na sila noon. Meron ng gap between God and men. But not only upon himself and upon the race. Ano yung race? Karera? Ito yung lahi. Ano? Tayo mga sumunod sa kanya ngayon ay nadamay na. Hindi lang siya. Pati tayo nadamay na. Although sa kanila, ang paniniwala nila ng iba, ng Armenian, para sa kanila, yung isang batang isinisilang ngayon ay kaparehas na kaparehas ang kondisyon ni Adan na walang kasalanan. Di ba? Nung sila yung unang nilikha ng Panginoon, hindi pa naman sila nagkasala eh. Tama ga? Parang ganun. Para sa kanila, ang mga ipinanganganak ngayon ay kaparehas din. Kung ano yung kondisyon ni Adan nung siya ay nilikha ng Panginoon, yun din ang kondisyon nila nung sila ay ipinanganak. As in, wala. Totally wala silang kasalanan. Ang hindi nila, ngayon, ito yung against naman sa Bible. Not only Adam, ang nagkameron ng death upon himself, but upon the race. Nadamay ang mga kasunod na generation. At tayo po yun, kasama po tayo doon. Ngayon, may verses po ba yun? May verses po ba yun? So, nagigets nyo ba yung ating pinag-uusapan? Naintindihan nyo ba? Nakaranas tayo ng spiritual death. Correct? And dahil nakakaroon tayo ng spiritual death, anong kailangan? Kailangan natin ng new birth. Correct? Kailangan natin ng new birth. Ngayon, si Adan ay hindi lang siya nakaranas ng pagkamatay. And even the whole race. At kasama tayo doon. Okay, buksan natin. Sige nga, Brad. Romans 5:12. Pakibasa ng lahat ng single. Sige nga, lahat ng single ha. Yung double mamaya na. Single muna. 1, 2, 3, read. Therefore, as sin came into the world through one man, Yon. Okay? So ito maganda. Romans 5:12. Therefore, as sin came into the world through one man, which is Adam, see verse 14. Makikita niyo sa verse 14. And death through sin, and so death spread to all men because all men sinned. Lahat ba ng tao nagkasala? Lahat ng tao ay nagkasala. So talagang tayo ay nadamay ng lahat. Tayong lahat ngayon ay nagkasala na din. Tayong lahat ay nagkasala. Mamaya may maganda pa yung pakasunod eh. Yung hindi ka pa pinanganak ay nagkasala na tayo. Pinaglihin na tayo sa kasalanan. Mamaya yon. So ito ay verse na sumusuporta na talagang hindi lang si Adan. Lahat tayo na narito sa mundong nabubuhay ay nagkasala at nagkakasala. Paano yun? That is the result and consequence of Adam's fall. Na tayo mismo ay nagkasala na din. Okay? Next. Ephesians 2:1-3. Yung makikita nyo, meron tayo diyang, pakibalik nga ng ilang balik. Sige nga, 1, isa pa. Yan. Makikita nyo, meron nakadilaw, naka-italize. For the sake of the study, lahat na naka-italize, nakikita nyo at nakadilaw, yun yung emphasize word na nagpapatibay dun sa point natin. Okay? So yung die, kung makita nyo ng die, kasi nga ang pinag-uusapan natin is spiritual death. Kaya naka-italize dyan at naka-highlight yung die. Okay, next. Sige pa, Brad. Yan. Kung makita nyo, naka-highlight yung death. Kasi nga, pinakikita natin dito ay yung pagiging patay spiritual. Okay? So next, narito tayo sa next na to. Yan. Sa Ephesians 2:1-3. Pakibasa naman ng lahat ng mga doubles. Ay, ibig sabihin, may mga partner. May mga partner. Hindi lang married, pero may partner. Naku, dito magkakabistuhan ngayon. Yung mga hindi pa alam pero natugon na. Okay, sige. So, pwede na dito yung mga mag-girlfriend at mag-boyfriend. Yung baga ay, sila hindi na single but double. Okay, 1, 2, 3, read. Nakatingin ako kay Romel eh.
following the desires of the body and mind, and so we were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Yung padulo, actually lahat yan gusto ko idilaw eh. Parang lahat ng yan pwedeng idilaw, tama? Lahat yan ay nagtitibay ng total depravity, yung mismong lahat ng wordings na yan. And you he made alive. Pag ikaw ay made alive, binuhay, tama? Nung ikaw ay binuhay, anong kalagayan mo bago ka buhayin? O yun, talagang ito pilosopo din ng kaunti. Tama ba yun? Malinaw po yun. And you he made alive. Kaya ka nga binuhay kasi patay. So naniniwala tayo that total depravity is being dead. Being dead. So we are spiritually dead. And you he made alive when you were dead. So ito ay may malinaw na emphasis po dito. Through what? The trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, which is sino ba yan? Satan. Ito, part din ito. Mauulit itong verse na to. Kasi part ito ng pagdidiin na total depravity also, ang ine-emphasize dyan, we are children of the devil. So isa po ito sa magagamit pa nating verse sa padulo mamaya. Hindi ko alam kung maabutan natin. The spirit that is now that is now at work in the sons of disobedience. Sino yan? Tayo yan eh. Ganyan ang kalagayan natin nung una. Alam nyo ba yan? Baka hindi ito pag binabasa natin ipara sa kanila. Alam nyo ba na ito para din sa atin? Kasi ito ang kalagayan natin before our regeneration. That we are dead. Mga patay po tayo bago tayo i-regenerate ng Panginoon. Salamat na nga lang po, tayo regenerated na. Kasi, biro mo, nakaka-amen na kayo. Nakakatango-tango na kayo. Na-appreciate nyo yung Word of God. Why? Kasi naranasan na natin, bukod sa pagiging elected, naranasan natin ang pagiging regenerated. At bukod doon, naranasan natin ang pagiging saved. Kaya tayo ngayon ay masaya na nag-uusap-usap sa Panginoon. But itong verse na binabasa natin, Ephesians 2:1-3, lahat ito'y tayo din noon. Kaya hindi pwedeng, pag binabasa mo, ito kayo eh. Hindi nyo alam na ito kayo. Damay po tayo dyan. Yan din ang kalalagayan natin. When you, nasa na tayo? Among these, we all once live in the passions of our flesh, following the desires of the body and mind. Totoo ba yun? Ang sinusunod natin ay desires ng ating body and mind. Di ba pag ikaw tinapik na ganun at napalakas, anong gusto mong gawin? Agad ay gaganti eh. Parang hindi yata maganda yung ginawa mo sa akin yun. Ganyan tayo, lalo yung mga Batanggenyo, mga tayo ay mga maramdamin. Diga sa Japan, pag nanonood kayo ng mga comedy sa Japan, yung mga standing comedian, pag nagkahampasan sa mukha, yung may hawak na dyaryo, hampas sa mukha, dahil na may sinabing sala, tawanan sila. Sila itunto, kahit batukan ng batukan, yung hampasin sa ulo. Yun okay lang kasi part ng comedy. Pero sa atin, sabi, tapikin na sa balik at huwag lang babatukan sa ulo at ang sama ng lasa. Diga? At talaga rin manununtok. Ranas ka doon sa trabaho ko dati, nung ako'y nasa Sobi pa, sa Salipa. Ang mga Japanese ang aming mga boss. Siyempre, ang mga sanay siguro manood ng mga Japanese comedy, doon sa hampasan sa ulo, okay lang. Yung aking isang katrabaho, may ginawa siyang parang mali. Parang binibiro nila naman ng hapon, ginanong sa ulo. Ganyan, susuntukin yung hapon. Kasi ganun tayo. Ang reaksyon nating mga tao, masaktan, makanti lang ng kaunti, agad tayo igaganti. Tama ga? Umamin na kayo. Yung ikaw ay wala sa mood, subukan mo nga biruin mo yung wala sa mood dyan. Makakatikim ka. Kahit pa yan mga baptist. Sumubo kayo ng mga sumpungin dito. Meron ka kayong kilalang sumpungin dito. Subukin ninyo yan. Yung tipong yung siya yung nagpapanting at tapos bigla mong biruin, anong gagawin ninyo? Nako, 2 linggo na hindi pa naimig sa iyo yan. Kasi kahit pa yan Kristiyano. Ganyan kasi tayo. Yun yung sinasabi noon, following the desires of the body and mind. Ganyan tayo. Masaktan lang ng kaunti gari, lalaban. Ayaw na ayaw maaapi. Diga? Ganyan tayo mga Pilipino, matatapang. Hindi magpapaapi sa hapon.
Si Fernando po, galit na galit ho dyan ang mga Hapon. Kaya yan no, kung si Fernando po ay pupunta sa Japan, delikado. Alam niyo kung bakit? Sa daming Hapon na pinatay noon. Alam niyo ka? Alam ko, nakakapanood kayo ng mga pelikula ni FPJ dati. Noong time na siya i-guerrilla. Nung siya i-guerrilla, ang dami niyang pinatay na Hapon sa kuweba. Kaya mga Japanese galit na galit kay FPJ. Kasi ang dami niyang pinatay na Hapon. Buti na lang at nawala na. Ba't ko nabanggit yung tungkol sa Hapon? Dahil ganun tayo mga tao. Makanti lang, ganun tayo. Sadyang ganyan tayo. Part ng total depravity po natin yun. Na yun mga bugnutin tayo. Bigyan mga tayo mga bugnutin. Sa preaching na nga lang, napatapang live, bugnut na. Agad hindi nasisimbay sa sunod. Diba? Ganyan tayo Kasi part yan ng nandun yung ating, sabi dyan, by nature, children of wrath, like the rest of mankind. Pare-parehas po tayo. Nilalahat na. Hindi lang si Adan, but the rest of mankind. Pare-parehas tayong by nature, children of wrath. Aminado ho ba kayo doon? Aminado. Kahit pa mababait, mapapalaban ng babag. Tanda ko kami kami magkakapatid, nung kami mga elementary, kami naman mga tipong mga malalambot din naman Kasi hindi naman kami mga barakohin kagaya ng mga kapitbahay namin, hindi yung mga talaga mga barakohin, yung laging akala may lalaban. Yung kahit may paggagayon-gayon hindi mo makalaban mga takot din naman kami, hindi mo marunong sa suntukan, hindi mo kami naturuan Ako naman nung natuto ng mga rate, ako'y akala mo nyo natuto Na-joke lang baka kayo matakot sa akin dahil ako natuto mga rate na. Nung simula ako natutong mga rati, hindi na ako nagamit ng baril. Iyabang Hindi naman ako marunong mga rati. So yun po. Ang pinakikita ko, ito mga ginagawa kong ito, part na to ng aking depravity. Naalala ko si Brother Romel. Naalala ko nung kami nasa dagat. Hindi ko nababanggitin yung binanggit ko doon, Brother Romel. Ako may napahiya doon kay Brother Romel. Tama-tama doon yung tinuturo kong tulip. Nakakatuwa naman. So yun po, ganyan tayo. Sa pagiging depraved, apektado the human race. Hindi lang kay Adan, pati tayo. Pati si Brother Henry, pati si Pastor, pati ako, tayong lahat ay apektado. Salamat na lang sa Panginoon, bagaman tayo affected before, ito na tayo ngayon. Di ba bibiyaya po yan? Alam nyo ba na nangyari ito ay sovereignty of God? Lahat tayo mga patay noon Gusto niyo bang mabuhay? Ay hindi rin. Ayaw niyo rin mabuhay. Pero bakit tayo nabuhay? May talata ho, Pastor? Siya, yung pakita ho sa akin at nang... Ayon? Ano ho ang sabi doon? Ayon. So, yun. May verse pala. Pero salamat sa Panginoon, hindi na tayo nakatanggi nang tayo kinilos niya. Tama? Kaya ito'y kabutihan pa rin ng Panginoon po sa atin Hindi naman nagmamayabang ang Panginoon doon. Biro mo yun, dahil doon sa ginawa niyang yun, tayo'y napabuti. Tayo'y nadamay. Bagaman tayo, the human race, ay naruwen ng kasalanan, ay tayo narito ngayon, na tayo naka-absuelto doon. At tayo binayaan ng Panginoon. This is grace. Ito ang biyaya sa atin ng Panginoon. Biro mo, lahat tayo daw ay children of wrath. Bakit tayo narito ngayon? Yan ang biyaya. We are totally depraved, but eto po tayo ngayon. Yan ang appreciate po ninyo. Na tayo po binayaan ng Panginoon. Sana na-appreciate ng lahat. Na-appreciate ba ng lahat? Amen. Next natin. Yan. Colossians 2:13. Sige, pakibasa. Magpapabasa ako ng isang individual naman. Pakibasa nga ito... Milet. Sige, Milet. Pakibasa nga yan, Ineng. Sige, si Milet. Ikaw. Bigyan kita ng mic. Hindi, okay na yan. Okay na. Sige, basa mo, Milet. Yan. Who were dead. Tayo ay patay. So nakadilaw yung dead in trespasses and the uncircumcision of flesh, God made alive. Dahil nga patay, God made alive. Correct? Bubuhayin ba yung buhay na? Yung buhay na hindi binubuhay yun. Pinapatay yun.
Hindi ka? Ay yung buhay ay pinapatay. Ang binubuhay ay yung patay. Tama? So malinaw na ang kalagayan natin ay patay. Kaya nga tayo binuhay. Buti na lang, God made alive. Together with Him, having forgiven us all our trespasses. Oh, napakasarap i-meditate po niyan. Na tayo napatawad ng Panginoon. Sa kalagayang anak ng dyablo, tayo napatawad pa ng Panginoon. Sa kalagayang tayo wala namang ginusto kundi ang ating body and mind, ay tayo binayaan ng Panginoon. Kaya tayo magpuri. Alam niyo po ba, itong ating nararanasan natin ito, dapat mag-lead sa atin sa eternal praising of the Lord. I-praise natin siya ng walang hanggan. Kasi ang biyayang itong ibinigay sa atin ng Panginoon ay walang hanggan. Oh, hanggang doon sa lulo. Pag-uusapan natin yung perseverance of the saints. We are eternally secured. So wala na. So tayo hanggang dulo at talagang tayo nabiyayaan ng Panginoon. Kaya dapat, ngayon, magpakailanman ay purihin na natin ang Panginoon. Yan ang maigaganti po natin sa Panginoon. Kayo ba'y natutuwa sa ating pinag-uusapan? Sana ay na-appreciate po natin ito. Hindi to corny. Yung iba, nakikinig siguro at ito ay gusto pang i-twist at gustong palabasin na hindi ito ang tama. Pero tayo malinaw na. Nakikita natin, verses ang binabasa natin at ito'y ating pinaniniwalaan. Okay? God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Salamat. May pagpapatawad ang Panginoon. Okay, next natin. Next verse natin. Yeah, next point. A.3. So under ng point ng letter A, pang third point. Pakibasa ng mga YS. Handa? Basa yung 8.3 lang. 8.3. 1, 2, 3, read. Yan. So kanina ay nakita natin yung mga verses na after Adam's fall ay naapektuhan ng human race. Ngayon naman ay David confessed that he, as well as other men, was born in sin. Okay, so si David mismo ay nag-confess na lahat ng tao ay born in sin. May verse ba po yan? Yun, nakalagay na. May verse tayo nakita at dilaw na dilaw. Yung Psalms 51 verse 5. Pakibasa ng lahat ng YS ladies. 1, 2, 3, read. Yun. So sa ating pinaglilihi pa lang tayo ng ating ina, isa kasalanan na. Nailabas ka na ba niyan? Hindi pa. Nadong ka pa sa loob eh. Hindi pa nga eh. Nadong ka pa sa loob, pinaglilihi na eh. Naglilihi na. Sabi sabihin, may laman na. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Yan ang sinabi ni David. So yun po mga kapatid, hindi pa tayo pinanganak, tayo pinaglihi na sa kasalanan. Bakit? Effect po yan, consequence yan nung fall ni Eden. So yun po ang nangyari po sa atin. So sana ay ating naiintindihan po yan. Next verse natin. Psalms 58 verse 3. Pakibasa naman ng YS na lalaki. 1, 2, 3, read. Lalo naman yan. They err. Sino ba yung si err? Si Errol? They err from their birth, speaking lies. Biro mo yun. Nagisinungaling. Kapapanganak pala, nagisinungaling na. Yung pagkakauha pa lang yun, may yabang yun. Wala namang masakit doon. Yung pagkakaiyak na yung bata, walang masakit doon. Nagisinungaling na agad. Nagpapapansin. Umiyak pa lang eh. Speaking lies. Kita mo yun, pinanganak pa lang siya. Matindi, ano? Nagpapapansin na agad yun. Yun namang ukotero, pinapalo nga para daw umiyak. Pero yun po ang ating kalalagayan. Si David ang may sabi. From the womb, nasa pinapupunan pa lang tayo ng ating ina, talagang pinaglihi na tayo sa kasalanan. They are from their birth speaking lies. Tsaka yung mga bata, hindi man tinuturuan yan, magsinungaling.
Abay, nagisinungaling. Kayo nagisinungaling. Hanggang ngayon nagisinungaling pa rin kayo Oh, di lalo na nung mga bata, ganun din. Si Levi kayo ba nagisinungaling na? Oh, natango na yung mga sa tinuruan nyo ga. Ayun lang, yun ang sala nyo. Bakit hindi nyo tinuruan? Ganun talaga, mga kapatid. Kasi nga sabi, by nature, yan ang nature po natin na tayo makasalanan talaga. So part na po yan. So next natin. So ito yung mga nagsusupport sa total depravity natin. Okay, next. 8.4. Pakibasa naman ang lahat ng married na lalaki. Ito, magagaling itong mga magbasa itong married na lalaki. Handa? Basa. Hindi, yung taas, yung 8.4. 8.4. Sige. Lahat na ng married. 1, 2, 3, go. Ito, mismong ang Panginoong Hesus na nagsabi. Mismong ang Panginoong Hesus na nagsabi na kailangan natin ng born anew. Kailangan nating maging born again. Mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi. So dahil sa tayo ipinanganak sa kasalanan and by nature spiritually dead, Jesus taught that men must be born anew if they are to enter the God's kingdom. Okay? May verse po ba yan? Mayroon. John 3:5-7. Pakibasa naman. Lahat ng young people. 1, 2, 3, read. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born anew. Yun. Naniniwala ba kayo sa Panginoong Hesus? Kailangan nating mag-born anew. Kailangan natin ang new birth. Bakit? Kasi nga patay tayo. Dahil nga po patay tayo, dahil ng ating mga kasalanan. We are dead in our trespasses. So tayo ay kailangan maging born again. So ito ay Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Okay? So next natin. So yan, sabi, meron pa yung comparison sa John 1:12 and 13. Okay, next natin. Kayo ba okay pa? Inyong intindihin ito at sana po inyong matandaan yung mga dinidiscuss po natin. So sinabi na si Adam ay bumagsak at lahat ng race natin ay naapektuhan. Tama? Si David ay nagsabi na sa sinapupunan pa lang ng ating ina tayo pinaglihin na sa kasalanan. Din ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na dahil tayo mga patay spiritual, kailangan natin ng new birth. At siya na mismo ang nagsabi. May verse po ba? Lahat ng yun ay merong verses. Okay? So now, letter B. So nasa letter B na tayo. Tapos na tayo sa letter A na ang in-emphasize doon ay tayo patay spiritual at kailangan nating maging born again. Yun ang emphasis ng letter A. Letter B, under ng total depravity, ako nang babasa, as the result of the fall, men are blind and deaf to spiritual truth. Their minds are darkened by sin, their hearts are corrupt and evil. So yun naman ang nais puntuhin ng total depravity na to. Yung una, ang inilinaw ay spiritual death at kailangan natin ng pagiging born again. This time, ang bibigyan naman natin ng focus dito ay ang result ng fall ni Adan, men are blind and deaf to spiritual truth. So sa spiritual na mga katotohanan, tayo bulag at bingi. Yun ang kalagayan natin bilang totally depraved. Their minds, ang ating mga isip are darkened by sin. Ang ating mga puso are corrupt and evil. So yun naman ang mga verses na susunod. Mga verses na sumusuporta na tayo bilang totally depraved, na tayo ay mga bulag, tayo ay mga bingi, ang ating mga puso, ang ating mga isip ay in the darkness, at ang ating mga puso ay corrupt and evil. Yun po ba may mga verses? Na ang ating puso ay corrupt and evil, na tayo ay blind and deaf, na tayo ang ating mga isip ay darkened by sin. Meron po mga verses yan. Okay, tingnan natin, Genesis 6:5. At ito ay lagi na, paltak na ito ni Pastor sa atin, sa ating yung sa umagang evangelistic service natin. Paldak na paldak ni Pastor po yan. Genesis 6:5. Lahat tayo, magbabasa, handa,
Basa. The Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ayan. So nakita ng Panginoon na ang kasamaan nating mga tao ay masama sa lupa, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sumusuporta ba yan doon sa sinasabi na ang pagiging totally depraved ng ating mga puso ay evil? Malinaw na sinasabi, thoughts of his hearts was only evil continually. Okay? So yun po ay verse na nagsusuporta po doon. So maliwanag na yan ay biblical. Na talagang yan ang ibig sabihin ng total depravity. Next natin na verse. Genesis 8:21. Ito maganda. May tuldok-tuldok. Nakita ko yung post ni Nep. Nakita niyo yung post. Yung sino yung friend ni Nep sa Facebook. Si Nep ay nag-post. Merong bulang lang. Then may mga malunggay ata yun. Then may yung mga siling berde na pahaba. Then may isa dong sili na kakaibang itsura. May tuldok-tuldok. Sino nakakita na? Wala nakakita nun, ano? Itsurang caterpillar. Yung uod na mahaba na gano'n. Talagang yun ang kulay. Parang kangkong na may mga tuldok-tuldok. Ay sabi ni Nep, dun sa kanyang post, yung daw mga siling may tuldok-tuldok pa ay manghang. Ay, ako sinuportahan ko siya at ako naniniwala doon. Sabi ko talagang mahanghang yan. Hindi ko rin yung kakokaya. Ay yung uod na laking-laking nandun. Talagang nakabalagbag din dun eh. Na talagang korting kasing haba ng siling haba, yung panlagay natin sa mga sinigang, ay ganun na ganun. Bakit ko nasabi yun? Dahil nung tuldok-tuldok. Ay meron dyan tuldok-tuldok ako nakikita. Kaya ko lang naman nabanggit yun. Dahil nung tuldok-tuldok. Kita niya, meron tuldok-tuldok sa una. May tuldok-tuldok sa huli. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun sa unahan ay may words, may sentences o may mga phrases. Pinutol, idinugtong na agad yung the imagination. Then pagdating doon sa dulo ng youth, nagtuldok-tuldok uli, ibig sabihin nun ay may kadugtong pa, pinutol muna. Naintindihan? Kanina doon sa aking estudyante, sa aking klase kanina, baka ako maintindihan niya. Dahil tatlong tuldok, ibig sabihin tapos na yan. Dahil kapag may isang tuldok, tapos na, period, di ka? Ay tatlo. Ay talagang tapos na yan. Pero hindi yan, may kadugsong pa ho yan, ibig sabihin. Hindi yan ay tapos na. Genesis 8:21. Anong sabi dyan, mga babae? 1, 2, 3, read. Yon. So ito ay for the sake of the study, na makita natin na may verses talaga na nagsasabi that our hearts are evil. So ang sabi, the imagination of man's heart is evil from his youth. May verse po ba? May verse. Genesis 8, verse 21. So yun po bang ating mga verses na to ay ating naiintindihan? Naniniwala ba kayo that our hearts are evil? Yung pagkakaroon ng hearts na evil, yan ang kalagayan ng totally depraved. Naniniwala ba kayo na ganun din tayo? Bago tayo i-regenerate ng Panginoon, ganun ang ating kalagayan. Kaya imagine ninyo kung gaano kalaking biyaya ang natanggap natin sa Panginoon. Sa pagiging evil ng ating mga puso, sa pagiging bulag at bingi, sa pagiging darkened ng ating mga isip, ay tayo biniyayaan ng Panginoon. Kaya tayo mamangha. Binabasa pa lang natin ang total depravity, dapat namamangha na tayo sa Panginoon. Hindi nila tumatanggap na sila'y totally depraved. Di ba? So sa total depravity, tinuturuan tayong magpakumbaba. Tinuturuan tayong magpakababa. At sambahin natin ng Panginoon. Kasi inaamin natin sa ating mga sarili na ganun pala tayo kasama. Ganun pala tayo kagrabe. Bago tayo iligtas ng Panginoon. Di dapat na-appreciate natin po ito. So, evil from his youth. Next. Okay, ang sinusuportahan pa rin ito ay yung nasa taas, yung letter B. As the result of the fall, men are blind and deaf to spiritual truth. Their minds are darkened by sin. Their hearts are corrupt and evil. So kapag ito'y natandaan natin yung mga points na yon, kayang-kaya mong i-define ang total depravity na English pa. Tandaan mo lang yung mga yon. Yung mga phrases na yan, yung mga topic na yan. At yan po yung total depravity po natin. So, ang sabi ng Ecclesiastes 9 verse 3, tuldok-tuldok uli. Ibig sabihin, mayroong mga naunam. Word sa dulo ay may tuldok-tuldok uli.
Okay, next. Mga lalaki naman na ang bumasa, Ecclesiastes 9, verse 3. Yun. So, may verse po ba yun? Iisa bang verse ang ating nakitahan? Di kaya ripad madami-dami na. Nangungulekta na tayo ng verses. The hearts of men are full of evil. Pagiging evil ng ating puso is part ng definition ng total depravity. Is it biblical? Yes. May verse. Isa sa verses ay Ecclesiastes 9 verse 3. The hearts of men are full of evil and madness in their heart is in their hearts while they live. Biruin mo yun. Habang buhay, kay buhay pa. Ibig sabihin, hanggang ngayon, gayon pa rin tayo. Tayo ay may madness pa rin sa ating mga puso. Totoo ba yun? Sino sa inyong hanggang ngayon may galit pa sa puso? Yun, lalabas yan. Meron yan. Datangge. Sino sa inyo hanggang ngayon may kaaway pa? At hindi mapatawad-tawad ang kaaway. At talagang isinumpa yung taong yon. Dahil may nagawang hindi niya makalimutan. Hindi na bagay sa ating mga Kristiyano po yun. Wala tayong karapatang sumumpa ng ating kapwa. Ang Panginoon nga, tayo lalong mas matinding kasumpa-sumpa ho tayo. Pero baka tayo pinatawad ng Panginoon. Doon tayo mahiya sa Panginoon. Diyos yun. Nagpapatawad. Tayo tao lamang. Compared natin sa Panginoon, tapos hindi tayo magpapatawad, ano ka? Mahigit ka pa sa Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad, tapos tayo hindi. Tapos nagtatanim tayo ng sama ng loob. Yung kapatid mo, nagkamali lang sa'yo ng konti at talagang hirap na hirap kang patawarin. Nagpapanalubong kayo, hindi mo masalubong doon ka sa kabila dadaan. Dahil may konti kayong iringan. May konti kayong tampuhan. Magkapatid, sa laman, ganun din. Oo, meron ganyan. Magkapatid sa laman, talagang konting lamang hindi magkapatawaran. Talagang ibinaoy na. Mula ng pagkabata hanggang ngayon. Sa mag-asawa, ganun din. Hindi magkapatawaran. Ay, mahirap yon. Mahirap yon. Kasi lagi natin tatandaan, ibalik natin sa Panginoon. Ang Panginoon ngayon nagpatawad. Tayo pa naman ang hindi makakapagpatawad. Pero alam niyo po bakit ganun? Yun ang ating kalalagayan ng puso ho kasi natin. Talagang ang ating puso laging may galit ho yan. Tayo magagalitin. Mababait lang kayo pag hindi kayo na Naku, subukan nyo yan, di ka? Itulak ko kayo nung sa swimming pool na hindi nyo alam. Siguro ng pag-ahon nun kung ako na may aabutin ninyo. Kahit pa Kristiyano. Kahit pa mga YS, YS. Sa palagi mo, Brother Renin, induran ka ni Brother Eric, binigyan ka ng pagkain, tapos dinuran ka, tapos takbon-takbo, tawang-tawa, ewan ko naman kung hindi ka maiyamot doon. Kasi yun ang likas nating mga tao, di ka? Bugnutin, mga baingi, mga timplahin, mahirap ispilingin. Yan tayo. Yan talaga tayo. Buti na lamang at tayo pinagtagpo ng magkakasama ngayon. Why? Meron tayong isang ground. Tayong lahat ay pinatawad ng Panginoon. At yun tayo matuwa. Biro mo yan. Tayo ay magpuri sa Panginoon. Yan ang kalagayan natin. The hearts of men are full of evil. Hindi po yun gawa-gawa ni Pastor. Hindi yung gawa-gawa ni Calvin. Nasa Bible po yan. That our hearts are evil. Next. Jeremiah 17 verse 9. Ako nababasa. The heart is deceitful above all things. Above all things yan, ha? So, ang puso, ang pinaka. Ano pag sabing deceitful sa Tagalog? Mandaraya. Kagay. Ibig sabihin, kayo mandaraya, ha? And desperately corrupt. Who can understand it? Ganun talaga tayo mga tao. Tayo galit na galit sa mga corrupt na mga politician. Totoo yun. Corrupt din tayo. Corrupt din tayo. Sa pila na nga lamang, gusto sisingit sisingit. Basta pilahan. Kahit pa mga Kristiyano, basta may pilahan at nakakuha ng tiyempo, sisingit yan. Tanda ko yan nung kami pumunta sa pier, nung sa Dulos.
Kami walang appointment. Kami ay walk-in. Hindi ka pilang-pila na. Hindi ka kita ko doon. Dami nag-uunahan. Talagang pag nakakita ng opportunity makakauna, uuna. At pupunta doon sa unahan. Kahit sa kainan, di ka? Kahit sa tanda ko no, kay college, sa BSU, nung kami nag-e-enroll, ako'y nado na sa may CR. Kabaho na ng aking area. Dahil pila mula sa accounting, maraming pila doon eh. Ewan ko lang kung gayon pa rin ngayon. Ang haba na aking pila. Ngayon, ang dami doon, mga yung makukulit na mga estudyante, singit ng singit. Hanggang sa makaabot na doon sa malapit sa una, pero ang layo ng pinanggalingan. Kasi yan tayo mga tao, mga kurap tayo eh. Galit na galit tayo sa kurap, pero mismo tayo kurap din. Yung sa karasada, kung makareklamo tayo ng mga butas-butas sa karasada, ang karamihan naman, hindi naman nagtatax. Hindi rin naman nagtatax. Kapag ka, alam niyo yung pagka nagde-declare ng indigency? Indigent family. Indigent. Pag sinabing indigent, mahihirap na pamilya. Pagka ikaw ay napatunay, hindi indigent, hindi ka bibigyan ng suporta eh. Hindi ka bibigyan ng pera ng gobyerno. Ano, kahit kaya yaman eh, talaga indigent. Indigent na indigent. Walang kinikita eh, maski talagang isang daan ho, isang buwan. Ganyan tayo mga tao. Corrupt tayo. Nagsisinungaling kahit Kristiyano. Makakuha lamang ng ayuda. At tayo nagsisinungaling. Baka dito may guilty ha. Yun ay part ng corruption, mga kapatid. Obvious naman si Pastor PWD daw. So, alam niyo po, yan ay mga simpleng mga halimbawa lang. Pero yan ay part ng corruption. Ay, ganyan tayo eh. Hindi ka? Ay, doon na lamang pagka yung kunyari, may pa-exam at online. Ay, Google eh. Talagang gana si Google eh. Yung palang sinasagot galing sa Google. Kaya pala tamang-tama. Sa board exam, si Mary Baby. Meron bang nagdadaya doon, Mary Baby, sa board exam? Hindi nagsisinungaling yan. Alam ko po yan dahil nag-board exam din ako eh. Ay, ako mismo kasali doon sa modus. Pero hindi ako, ang pasalamat ko doon sa Panginoon, hindi ako nadala. Ito may kwento ko lang. Anong oras na? Malapit na pala tayo mag-alas 6 eh. Nako, sobra na ho pala ako. Last na yon. Yung sabi ko dati, ako ay kasama doon. Magpapalitan doon ng calculator. Alam niyo, magpapalitan ng calculator sa CR. Kasi noon, ang mga calculator ay programmable. Kunyari, 1 to 10. Kaya mo mag-program sa calculator ng 1 to 10, ibibigay mo sa classmate, ito ang sagot sa 1 to 10. A, B, C, D. Meron ka na, makukuha ka. Palitan sa CR. Para pagdating, ito ang sagot nyo. Di yun ang gagayahin ko. Isasagot ko din yun. O kaya, KitKat. Ano yung KitKat? Chocolate na KitKat. Di ka, ang cover nun ay papel. KitKat. Yun ay pwedeng sulatan. Ngayon, ang mga nagbo-board exam, yan ay may mga chocolate. Dahil yun ay pampapress ko ng isip. Pampagising ng diwa. So habang nagbo-board exam, gising kasi nag-chocolate. Doon isusulat yung mga sagot. At palitan din sa CR. Yun, sa board exam, ganun. Pero ako'y walang na yun. Nasa na Albert? Nasa na? Wala. Wala naman akong ginawa eh. Nahingi sa akin ng calculator ko. Nasaan ang calculator mo? Wala. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya. Although ako'y na-tempt din noon, pero hindi ko nagawa. Talagang hindi ko kaya. Pero ginagawa ng mga tao po yun. That is part of corruption. So, dinidiindan natin dito na kahit sino ay apektado ng corruption. Kahit tayo, kahit ako, kahit tayong lahat, apektado tayo niyan. Gusto nating mandaya? Hanggat makakadaya, gusto nating mandaya. Tama ka, ha? Kahit nga naman sa giving eh. Talaga nagdadayaw pa. Sala sa tithes, sala ang tithes. Naku, yun ang namamatay, yung mga gayon. Yung sala ang tithes. Kaya huwag kayong mag-declare doon ng sala. Lakihan nyo na. Huwag lang kakauntian. So yun po. So yun yung ating mga napag-usapan. Medyo nag-overtime na pala po ako. Kayo ba may natutunan? Ituloy natin next week ang ating discussion. And I hope tayo po ay may natutunan ngayong araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat.